Hello guys! Ang pag-uusapan natin sa video na to ay ang best supplements para sa arthritis na ginagamit para ma-relieve ang pain, stiffness o paninigas at iba pang sintomas ng arthritis. At para malaman mo, tapusin mo tong video na to and I am sure marami kang matututunan dito. Ako nga pala si Jasper at ako ay isang registered pharmacist. Okay, ang top supplements na maaari nating gamitin para sa arthritis ay una, glucosamine at chondroitin, pangalawa, fish oil, pangatlo, SAMe or yung tinatawag natin na S-adenosyl methionine, pang-apat, curcumin at panglima, vitamins including yung vitamin A, B-complex, vitamin C, E, D, K at iba pa na nakadalasan naman na makikita sa mga multivitamins o sa isang tableta na available sa market. So sa later part ng ating video, sasabihin natin ang best time ng pag-inom nito at kung kailangan bang may laman o walang laman ang sikmura bago inumin yung mga gamot na to, at ganoon na rin kung kailangan ba silang inumin araw-araw at paano kung may mga ibang gamot na iniinom ka katulad ng mga maintenance medicines. Before tayo mag-proceed sa mga impormasyon na nabanggit, magbigay muna tayo ng kaunting kaalaman patungkol sa arthritis. According sa Mayo Clinic, ang arthritis ay ang pamamaga o pagsakit ng isa o higit pa ng ating joints. Ang joints ay parte ng ating katawan kung saan ang dalawa o higit pang mga buto ay nagtatagpo para mag-allow ng movement kung kinakailangan. Ang kadalasang sintomas ng pagkakaroon ng arthritis na matatagpuan sa ating joints ay pain, stiffness o paninigas, pamamaga, pamumula at pag-decrease o pagbaba ng range of motion o yung flexibility ng ating joint kapag tayo ay kumikilos. So basically, medyo masakit talaga kapag meron tayong arthritis kasi yung joints natin yung affected doon. May dalawang most common types ng arthritis. Una, ang osteoarthritis. Pangalawa, ang rheumatoid arthritis. Ang dahilan ng pagkakaroon ng osteoarthritis ay dahil sa pag-breakdown ng cartilage o ng tissue na nagko-cover o nagproprotekta sa dulo ng ating mga buto. Tinatawag din itong degenerative joint disease at ito yung pinaka-most common form ng arthritis. Kadalasan naapektuhan nito ang ating kamay, tuhod, baywang at ang ating spine. At ang dahilan ng pagkakaroon ng osteoarthritis ay joint injury or yung kadalasang paggamit ng ating joints lalo na sa mga atleta. So age or yung pagtanda, gender dahil according sa study, ang mga kababaihan ay more prone or more likely na mag-develop yan ng osteoarthritis lalo na ang mga may edad na 50 years old pataas. So kasama na rin sa risk kapag ikaw ay obese at kung kayo ay may lahi ng osteoarthritis. Ang rheumatoid arthritis naman ay isang sakit kung saan ang ating immune system ay inaatake ang ating joints na dahilan ng pagkasira ng lining nito. Ang kadalasang naapektuhan nito ay ang ating kamay, wrist at ang ating tuhod. Isa pang common na form ng arthritis ay gout. Ito yung pinaka-painful form ng arthritis. Ito ay pagkakaroon ng labis o pagtaas ng level ng uric acid o yung tinatawag natin na hyperuricemia na maaaring mabuo sa ating joints. Kadalasan sa ating big toe pero pwede rin naman maapektuhan ng ating tuhod, yung ankles, paa, kamay at ang ating wrist. Kadalasan ang gout symptoms ay bumabalik o nawawala rin. Tinatawag itong gout attacks. So, ang ginagawa ng mga healthcare provider ay minomodify nila ang diet para mapababa ang uric acid levels. So, kailangan din natin tanggalin ang pagkain na nagpapataas ng tsansa na matrigger ang ating gouty arthritis. May mga gamot din naman na nire-reseta yung doktor para gamutin ng arthritis aside sa pagbibigay ng supplements. Ang iba pang uri ng arthritis ay ang mga sumusunod. So ngayon, paano nga ba iniinom ang mga supplements na maaaring gamitin sa arthritis? Ang mga supplements na to ay ang mga gamot na kadalasang mabibili sa mga butika na di naman na kinakailangan ng reseta. At ang pinakapalatandaan natin na yung gamot ay maaaring mabili ng walang reseta ay kapag wala itong RX symbol sa kanyang pakete or sa kanyang lagayan. Ang glucosamine at chondroitin ay ang dalawang supplements na pinakaginagamit para sa arthritis. Ito ay natural structure talaga na
makikita sa ating cartilage o tissue na nagduduktong sa ating mga joints. Iniinom ang isang kapsula nito na naglalaman ng 500 mg ng glucosamine 3 beses sa isang araw. Maaari itong inumin with or without meal. Kung ikaw naman ay umiinom ng gamot na warfarin or yung blood thinning na gamot, mas mabuting magpakonsulta muna sa doktor bago inumin ang glucosamine at chondroitin. Ganun na rin kung ikaw ay may blood sugar problem kagaya ng diabetes. Ang fish oil naman ay iniinom 1 beses kada araw. Any time of the day pwede rin siyang inumin, pero mas okay sa gabi at para sa best absorption nito, kailangan natin inumin ito pagkatapos kumain dahil ito ay nagko-contain ng fat-soluble na vitamins. Ang daily recommended dose ito ay nasa 500 mg to 1,000 mg kada araw. So, ibig sabihin, kapag yung fish oil na iniinom mo ay 500 mg lang, ay pwede kang uminom nito 2 times a day para ma-reach natin yung pinaka recommended dose na 1,000 mg. Pero okay lang din naman kahit isang capsule lang ng fish oil yung inumin natin araw-araw. Maraming benepisyo ang pag-inom ng fish oil. Maganda ito para sa ating heart health dahil nakakatulong ito para ma-improve ang cholesterol levels, mapababa ang triglycerides o yung bad cholesterol, mapababa ang blood pressure at para maiwasan ang pagbuo ng cholesterol sa ating arteries o sa ating ugat na nagdudulot ng stroke. Nakakatulong din ito para sa ating mental health since ang ating utak ay binubuo ng 60% na taba at nakakatulong itong omega-3 fatty acids sa to o yung ating fish oil para mag-function ng mabuti ang ating utak. Maganda rin ang fish oil para sa eye health, para maiwasan ang eye diseases. Ginagamit din ang fish oil para mabawasan ang inflammation, papaganda ang ating balat, ang taba sa ating liver at marami pang ibang benepisyo. Para sa SAMe naman o yung tinatawag natin na S-adenosine methionine, iniinom ito ng 600 mg hanggang 1,200 mg kada araw para sa recommended intake nito. Ginagamit ito para sa osteoarthritis at kadalasan iniinom ito 30 minutes bago kumain sa umaga at ang available dose nito sa market ay mabibili ito ng 200 mg o 400 mg. Kung ikaw ay iinom ng 200 mg o yung bibilin mo ay 200 mg, maaari mo itong i-take o inumin 3 times a day. Kung 400 mg naman, maaari mo itong inumin 2 times a day kada araw. Kung makakaranas ka ng pagsakit ng sikmura, nire-recommend na inumin na lamang ito pagkatapos kumain. Mainly, ginagamit ito para ma-relieve ang pain ng osteoarthritis at nakakatulong din ito sa taong nakakaranas ng depression. Ang Curcumin 500 mg capsule naman ay iniinom 1 hanggang 2 beses kada araw. Magandang inumin ito pagkatapos kumain para sa best absorption nito. Aside sa maganda ito sa arthritis, ang Curcumin ay mayroon ding powerful anti-inflammatory at antioxidant properties. Nakakatulong din ang Curcumin capsule para mapababa ang risk ng sakit sa puso at para maiwasan ang pagkakaroon ng cancer. May mga pag-aaral din na nakakatulong ito para sa mga taong mayroong Alzheimer's disease at marami pang iba. Lastly, ang multivitamins and minerals. Ito ay magandang inumin as source ng ating nutrients at ito ay ang combination ng iba't ibang uri ng vitamins at minerals. Any time of the day, maaari mo naman siyang inumin, pero yung best time ng pag-inom ng multivitamins and minerals ay sa umaga pagkatapos kumain para sa best absorption ng mga fat-soluble vitamins na component ng ating multivitamins. So ngayon, ang tanong, kailangan bang inumin ang 5 supplements na nabanggit araw-araw? I may suggest na mag-take ka ng multivitamins once a day para maging source ng nutrients sa ating katawan plus isa sa mga supplements na para sa arthritis. Pwedeng multivitamins plus yung glucosamine and chondroitin, multivitamins plus fish oil, multivitamins plus yung SAMe, o pwede rin naman yung multivitamins at Curcumin capsule. Wala naman silang mga drug interaction, so maaari mo itong pagsabayin, but again, just to be sure at para hindi magkaroon ng competition sa mga gamot na iniinom natin, pwede naman natin silang paghiwalayin. Sa umaga natin i-take yung multivitamins pagkatapos kumain sa umaga at sa gabi naman ang isang supplement para sa arthritis. Kung ikaw naman ay may maintenance medicine na iniinom, kailangan mo itong i-prioritize ang pag-inom nito o yung pag-inom ng maintenance medicine mo kung anong oras na sinabi ng doktor na inumin mo yung maintenance mo at sundin mo yon. Then syempre magkaroon na lamang ng at least 2 oras na interval sa pag-inom ng mga supplements. Again, para
walang competition sa absorption ng mga gamot na iniinom mo. Halimbawa, uminom ka ng gamot para sa hypertension ng 8 ng umaga, pwede ka nang uminom ng multivitamins ng 10 ng umaga. So, magkaroon lang ng kahit 2 oras na interval kapag may mga ibang mga gamot tayong iniinom. Another question, kailangan bang inumin ito araw-araw? Ang mga gamot na nabanggit ay supplements lamang na makakatulong sa ating katawan. Pero you have to consider din yung budget. Yes, wala namang problema yung pag-inom nito araw-araw, pero okay lang din naman kung may mga pagkakataon na hindi mo ito mainom. Unlike na mga maintenance na gamot na kinakailangan talaga nating inumin araw-araw at kailangan talaga natin sundin yung payo ng doktor sa pag-inom ng mga maintenance sa mga gamot natin. So, yun lamang po, at kung kayo ay may mga katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video para ito ay aking matugunan. Muli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa inyong mga doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng ating mga kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!